Nagsimula ang kwento sa isang abalang hapon habang mabilis na humaharurot ang isang tren sa gitna ng siksik ang lungsod. Sa loob ng isa sa mga bagon, makikita ang isang lalaking naka-office suit na halatang pagod na pagod. Napabuntong hininga siya, mahina niyang sinabi sa sarili na sagad na talaga ang pagod niya. Hindi nagtagal, umalangaw-ngaw ang anunsyo sa buong tren. Dumating na tayo sa Yao-Edo Station. Magbubukas na ang mga pinto. Pagkabukas ng pinto, biglang nagkagulo ang lahat. Nagsisiksikan ang mga pasaherong gustong bumaba at sumakay. May mga sumisigaw ng, "Tabi muna." Habang ang iba naman ay sumasagot ng, "Maghintay ka nga." Nang makita ang sobrang gulong eksena, napakunot-nulang ang lalaking nakasot. Sa isip niya, napabuntong hininga siya. Grabe talaga ang mga kabataan ngayon. Pero naputol ang iniisip niya nang may mapansin siyang halos imposibleng mangyari. Sa gitna ng rush hour, may isang bakanting upuan. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad siyang sumiksik sa gitna ng mga tao at mabilis na naupo. Wala na siyang pakialam sa paligid. Pagkaupo niya, napabuntong hininga siya ng maluwag. Sa unang pagkakataon sa araw na iyon, pakiramdam niya ay nakahinga rin siya ng maayos. Para bang ang simpleng makaupo ng ilang minuto sa tren ay isa ng napakalaking pribilehiyo. Sa kanya, iyon na ang tunay na kaligayahan. Ang pangalan ng lalaking iyon ay Oh Hyun-min. Isang 23 anyos na manager na nakagawa ng napakaraming kahanga-hangang tagumpay simula pa lang noong college siya sa business department ng S University. Mula pa noong estudyante siya, kilala na si Hyun-min bilang pinakamagaling sa buong batch nila. Nagtapos siya bilang top of his class. Nakuha pa niya ang CPA certification bago pa man ang graduation ceremony. Mabilis ding umangat ang career niya. Pagkatapos matanggap bilang top recruit sa isang malaking kumpanya, naging pinakabatang manager siya sa kasaysayan ng kumpanyang iyon. Marami pang ang naniniwalang ilang panahon na lang at magiging pinakabatang executive rin siya. Sa tuwing may project na hindi umuusad, iisa lang ang sinasabi ng mga executive. Ibigay niyo kay Oh Hyun-min. Sa paningin nila, siya ang taong kayang gawing posible ang mga bagay na akala ng lahat ay imposible. Hanggat may paraan para makuha ang gusto nilang resulta, hindi siya titigil sa pagtatrabaho. Pero ang totoong buhay ni Hyun-min ay malayong-malayo sa iniisip ng karamihan. Habang mag-isang nakaupo sa tren, muli siyang napabuntong hininga. 3 buwan na siyang halos walang tigil sa pag-o-overtime. Unti-unting inubos ng tambak na trabaho ang lahat ng lakas niya. Hanggang sa dahan-dawang lamunin siya ng antok. Wala na siyang natitirang lakas para labanan pa ito. Kaya marahan niyang ipinikit ang mga mata niya. Makalipas ang ilang sandali, biglang namulat si Oh Hyun-min. Nagulat siya. Ang una niyang naisip, baka nakatulog ako at nalampasan ko ang bababaan ko. Pero nang tumingala siya, bigla siyang natigilan. Hindi nakisame ng tren ang nasa ibabaw niya. Sa halip, napapalibutan siya ng napakalalaking bangin na nagtataasang parang pader. Nang tumingin siya sa paligid, napagtanto niyang hindi na siya nakaupo sa upuan ng tren. Nasa isang napakagarbong trono na siya. Sa harapan niya, 12 ng goblin ang nagsisigawan sa sobrang tuwa. Para bang matagal na nilang hinihintay ang pagdating ng isang taong lubos nilang iginagalang. May ilan pang tumatalon sa sobrang saya. Habang ang iba naman ay abalang sumasayaw pa ng breakdance. Dahil sa sobrang kakaibang eksena, paulit-ulit na kinusot ni Hyun-min ang mga mata niya. Pero sa tuwing muling dumidilat siya, naroon pa rin ang lahat. Hindi ito nawawala. Habang hawak ang ulo niya, pilit niyang iniisip kung ano ang pinakaposibleng paliwanag. Baka namatay na talaga ako dahil sa sobrang overtime. O baka tuluyan na akong nabaliw. Samantala, walang balak tumigil ang mga goblin sa pagsisigawan at pagdiriwang nila. Patuloy siyang tinatawag ng mga goblin ng sobrang excited. Para bang matagal na talaga nilang hinihintay ang pagdating ni Hyun-min. Dahil doon, mas pinagmasdan niya sila. Maitim na berde ang balat nila. Mahahaba at matutulis ang mga tenga nila. Eksaktong-eksakto ang itsura nila sa mga goblin na madalas niyang makita sa mga game at anime. Hindi nagtagal, may nabuo ng conclusion si Hyun-min. Ang mga nilalang na nasa harapan niya, tunay na mga goblin. Pero may isang bagay na mas nakakalito kaysa roon. Napakahusay nilang magsalita ng Korean. Hindi lang iyon, paulit-ulit nilang tinatawag ang isang tao bilang master. Habang naririnig niya iyon ng paulit-ulit,
Unti-unti niyang naisip. Ako kaya ang tinutukoy nila. Makalipas ang ilang sandali, isang maliit na goblin ang dahan-daang lumapit sa trono. Bahagyang kinabahan si Hyunmin. Pero wala namang balak umatake ang goblin. Sa halip, puno ng pag-asa ang mga mata nito habang iniabot ang isang prutas na kahawig ng mansanas. Tinanggap ni Hyunmin ang prutas habang litong-lito pa rin. Hindi pa siya nakakita ng ganoong klaseng prutas sa buong buhay niya. Kaya napaisip siya, anong klaseng prutas naman to? Kakaiba ang hitsura nito. May mahina itong pulang aura na parang dahan-daang tumitibok sa paligid nito. Noong una, inakala niyang guni-guni lang iyon dahil sa pagod at pagkalito niya. Pero habang mas tinatitigan niya ito, mas lalo siyang nakumbinsing may totoong gumagalaw sa loob ng prutas. Kasabay noon, napansin niyang nakatitig sa kanya ang lahat ng goblin. Hindi man lang sila kumukurap. Puno ng pag-asa ang mga mata nila. Para bang iisa lang ang hinihintay nila. Nakainin ng kanilang master ang prutas. Dahil sa mga tingin nilang iyon, nahiya si Hyunmin na tanggihan sila. Pero bago pa siya makapagdesisyon, malakas na kumalam ang tiyan niya. Doon niya naalala, ang huli niyang kinain ay isang triangle kimbap lang na binili niya sa convenience store. Sa huli, nanag ang gutom kaysa sa pag-aalinlangan. Hindi na siya nag-isip pa. Agad niyang kinagat ang misteryosong prutas. Sa unang kagat pa lang, lahat ng goblin ay muli siyang tinitigan ng sobrang excited. Samantala, nanlaki ang mga mata ni Hyunmin. Sobrang lampas sa inaasahan niya ang lasa nito. Napakasarap. Hindi niya napigil ang mapasigaw. Ito na yata ang pinakamasarap na prutas na nakain ko sa buong buhay ko. Pagkasabi niya noon, biglang umalangaw-ngaw ang napakalakas na sigawan ng mga goblin. Nagtatalunan sila sa sobrang tuwa. Masaya sila dahil nagustuhan ng kanilang master ang handog nila. Sa reaksyon nila, iyon lang pala ang matagal na nilang hinihintay. Pero ilang sandali matapos ang unang kagat, may kakaibang nangyari sa katawan ni Hyunmin. Unti-unting tumulo ang malamig na pawis mula sa noo niya. Biglang bumigat ang ulo niya. Parang may napakabigat na puwersang dumidiin dito. Hindi na niya kinaya. Nahulog siya mula sa trono at napaluhod habang hawak ang ulo gamit ang dalawang kamay. Sobrang tindi ng hilo. Agad niyang naisip na siguradong ang prutas ang may kagagawan nito. Pero bago pa man hamupa ang hilo, biglang lumitaw ang isang system panel sa harapan niya. Nandoon ang iba't ibang impormasyon. Kasama ang pangalan niya, ang kasalukuyan niyang posisyon, mga available na feature gaya ng wiki, at isang malaking pulang babala. Territory war will begin in 4 days. Nakatitig lang si Hyunmin sa transparent na panel. Halatang litong-lito siya. Habang tumatagal, mas lalo lang nagiging imposible ang lahat ng nangyayari. Napaisip pa siya, hologram lang ba to? Habang puno pa rin ng kalituhan, isa-isa niyang binasa ang lahat ng impormasyong nasa system panel. Hindi nagtagal, naroon ang isang pulang mensahe tungkol sa territory war. May countdown pa itong tuloy-tuloy na umaandar. Hindi pamilyar kay Hyunmin ang terminong iyon. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakarinig ng salitang territory war. Kaya napaisip siya kung ano ba talaga ang ibig sabihin nito. Bigla na lang may boses na umalangaw-ngaw sa loob ng isip niya. Kalmado ang tono nito. Ipinaliwanag ng boses na ang territory war ay isang digmaan para maagaw ang iba't ibang resources na kailangan upang maprotektahan ang isang teritoryo at ang lahat ng naninirahan dito. Dahil sa biglaang paliwanag, napalingon si Hyunmin sa kaliwa at kanan. Hinahanap niya kung sino ang nagsasalita. Pero wala siyang nakitang kahit sino. Wala ring may nakabukas na bibig. Lalo lang siyang nakumbinsing hindi normal ang lahat ng nangyayari. Muli niyang ibinalik ang tingin sa system panel. Napansin niya ang isang menu na may nakasulat na wiki. Doon niya naisip na baka ang wiki ang siyang sumagot sa tanong niya. At tama nga siya, hindi nagtagal, muling nagsalita ang parehong boses sa isip niya. Sa pagkakataong ito, inalok siya nitong ipaliwanag ang pinagmulan at kasaysayan ng territory war. Pero agad tumanggi si Hyunmin. Wala siyang interes sa history ngayon. May mas mahalaga siyang gustong malaman. Mas seryoso ang boses niya nang magtanong. Nasaan ba talaga ako? Ilang sandali lang ang nakalipas, nasa subway train pa siya. Kaya gusto niyang malaman kung paano siya napunta sa napakakakaibang lugar na ito. Maikli ang isinagot ng wiki. Ang lugar na kinaroroonan mo ay ang Demon Realm. Pero nang subukan niyang alamin ang eksaktong lokasyon,
Tumanggi ang wiki na magbigay ng detalye. Masyado pang mababa ang territory level niya para ma-access ang impormasyong iyon. Mas lalo lang nabigla si Oh Hyun-min. Hindi niya matanggap ang narinig. Paano mangyayaring ang isang taong nasa subway lang kanina, biglang napunta sa isang lugar na tinatawag na Demon Realm? Sa kasamaang palad, wala nang ibang paliwanag ang wiki. Muling bumalot ang katahimikan. Habang nakatingala sa napakataas na kisame ng kuweba, muli siyang nagsalita. Hanggang dyan lang ba ang masasagot mo? Pwede bang mas detalyadong paliwanag naman? Kahit papaano, gusto kong maintindihan kung ano ba talaga ang nangyayari. Pero ganoon pa rin ang sagot ng wiki. Hindi raw nito maibibigay ang impormasyong iyon dahil masyado pang mababa ang territory level ni Oh Hyun-min. Doon na halos maubos ang pasensya niya. Itinuro niya ang kisame ng kuweba habang nagrereklamo. Pinaglalaroan mo ba ako? Pero pinilit pa rin niyang kumalma. Nagpa siyang magtanong ng isa pang beses. Sa pagkakataong ito, ang pinakamahalagang tanong na, paano ako makakabalik sa dati kong mundo? Pero ganoon pa rin ang sagot. Hindi raw maipapakita ang impormasyong iyon dahil mababa pa rin ang territory level ni Hyun-min. Paulit-ulit na lang ang parehong sagot. Wala man lang kahit kaunting solusyon. Sa huli, napabuntong hininga na lang siya. Sumuko na siya. Dahan-dahan siyang muling umupo sa trono at tulalang tumingin sa napakataas na kisame ng kuweba. Para masiguradong hindi lang ito panaginip. Malakas niyang kinurot ang pisngi niya. Agad siyang nakaramdam ng matinding sakit. Doon niya tuluyang napagtanto. Totoo ang lahat ng nangyayari. Hinawakan niya ang ulo niya habang muling napabuntong hininga. Pagkaraan ng ilang sandaling pagpapakalma sa sarili, dahan-dahan niyang ipinikit ang mga mata. Sa wakas, tinanggap na niya ang sitwasyon. Mahina siyang bamulong. Territory war. Sa lahat ng impormasyong nalaman niya, iisa lang ang konklusyong may katuturan. Mukhang gusto ng wiki na sumali siya sa territory war. Pagkasabi pa lang niya noon, agad na kinumpirma ng wiki na tama ang hinala niya. Pagod pa rin ang mukha ni Hyun-min habang muli niyang iminulat ang mga mata. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga nilalang na metigang naghihintay sa harapan niya. Isa-isang sinulyapan ni Oh Hyun-min ang mga goblin na nakatayo sa harap ng trono. Base sa kilos nila, mukhang sila ang magiging mga tauhan niya. Samantala, tahimik lang na nakatayo ang mga goblin. Halatang litong-lito rin sila. Para bang hinihintay nila ang pinakaunang utos ng bago nilang master. Pero habang mas matagal silang tinitingnan ni Hyun-min, mas lalo niyang napapansin ang isang hindi niya pwedeng baliwalain. Payat na payat ang mga goblin. Mukha silang mahihina. Halatang halata ang matinding malnutrisyon nila. Nang makita iyon, napabuntong hininga na lang si Hyun-min. Agad niyang tinawag ang wiki. Paano ako mananalo sa territory war kung ang hukbo ko ay puro mga malnourished na goblin? Pagkatapos ay mas seryoso pa siyang nagtanong. Anong mangyayari kapag natalo kami sa territory war? Walang paligoy-ligoy ang sagot ng wiki. Ang pinakamataas na posibilidad ay ang iyong kamatayan. Hindi lang iyon. Ipinaliwanag pa ng wiki na kapag natalo ang isang teritoryo, ang lahat ng karapatan sa buhay at kamatayan ng territory lord ay mapupunta sa kalabang territory lord. Ayon sa datos ng system, 99% ng mga territory lord na natalo sa territory war ay namatay. Pagkarinig sa malamig at walang awa na paliwanag na iyon, biglang sumabog ang emosyon ni Hyun-min. Hindi na niya napigilan ang sarili. Malakas siyang napamura. Buwisit, kahit sa dati kong mundo o sa lugar na to, pareho lang palang magulo ang buhay ko. Hindi niya maiwasang maalala ang dati niyang trabaho. Noong nasa kumpanya pa siya, palagi siyang binibigyan ng mga project na kulang ang budget, kulang ang tao, kulang ang resources, at halos imposibleng deadline. Pero mas malala ang sitwasyon niya ngayon. Noon, trabaho lang ang nakataya. Ngayon, buhay na niya ang kapalit. Matapos huminga ng malalim, muli niyang tinawag ang wiki. Sa pagkakataong ito, may isa na lang siyang gustong malaman. Kung patuloy akong mananalo sa territory war at tataas ang territory level ko, may pagkakataon ba akong makabalik sa dati kong mundo? Maikli lang ang sagot ng wiki. May posibilidad. Pagkarinig sa munting pag-asang iyon, ayaw na ni Hyun-min na makarinig pa ng mga numero at statistics. Kaya nang magsisimula na namang ipaliwanag ng wiki ang survival rate ng mga territory lord. Agad niya itong pinatigil. Humakbang siya pasulong. Puno ng determinasyon ang mga mata niya.
Paulit-ulit niyang iniisip ang lahat ng impormasyong nalaman niya. Hindi pa rin niya lubos na naiintindihan kung ano ba talaga ang territory war. Hindi rin niya alam ang mundong kinaroroonan niya ngayon. Pero may isang bagay na sigurado siya. Kapag wala siyang ginawa, mamamatay siya pagkalipas ng 4 na araw. Dahil doon, tumayo si Hyunmin sa harap ng hukbo ng mga payat na goblin na matiyagang naghihintay sa utos niya. Dahan-dahan niyang niluwagan ang kurbata sa leeg niya. Isa iyon sa nakasanayan niyang gawin tuwing haharap siya sa napakabigat na trabaho. Tahimik niyang pinaalalahanan ang sarili kung sino siya. Siya ang pinakabatang manager sa kasaysayan ng kumpanya nila. Naniniwala ang halos lahat na balang araw ay magiging pinakabatang executive rin siya. Kung nalagpasan niya ang napakaraming project na sinasabing imposible, walang dahilan para dito matapos ang buhay niya. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay humingi muna siya ng paumanhin sa mga goblin dahil may gusto siyang sabihin agad sa kanila. Kasabay noon, may isang pamilyar na kaisipan ang muling pumasok sa isip niya. Sa tuwing nasa bingit ng pagbagsak ang kumpanya, iisa lang palagi ang solusyon. Overtime. Seryoso ang mukha ni Hyunmin. Puno ng kumpiyansa ang boses niya habang inanunsyo ang una niyang utos bilang territory lord. Simula ngayong gabi, lahat tayo mag-o-overtime. Pagkatapos utusan ng mga goblin na mag-overtime, agad niya silang inilabas ng kuweba. Paglabas nila, maingat niyang sinuri ang buong paligid ng teritoryo niya. Hindi nagtagal, may napansin siya. Iisa lang ang daan papasok. Isang makitid na lagusan na unti-unting lumalawak habang papasok sa loob ng teritoryo. Sa likuran niya, tahimik lang na nakatayo ang mga goblin. Pinagmamasdan nila ang bawat kilos ng bago nilang master. Pero wala ni isa sa kanila ang nakakaintindi kung ano ang nasa isip niya. Matapos pagmasdan ng lugar, humarap muli si Hyunmin sa mga goblin. Naisip niyang itanong kung paano sila mananalo sa territory war kung ganito ang kalagayan ng lugar. Pero bago pa makasagot ang kahit isang goblin, nauna nang nagsalita ang wiki. Ipinaliwanag nitong masyado pang mababa ang territory level para makapagbigay ito ng tamang analysis. Napabuntong hininga si Hyunmin. Tama na, tumahimik ka muna. Pagkasabi niya noon, marahan niyang kinusot ang mga mata niya. Halatang pinipigilan na niya ang pagkainis. Nang makita niya ang mga litong mukha ng mga goblin, napagtanto niyang wala ring saysay kung ipapaliwanag niya agad ang plano niya. Kailangan magsimula sa pinakasimula. Itinaas niya ang hintuturo niya. Makinig kayong lahat. Matapos siguraduhing nakatingin na sa kanya ang lahat, muli siyang tumingin sa makitid na lagusan sa pagitan ng matataas na bangin. Matatag ang boses niya. Mula ngayon, ay poprotektahan natin ang lagusang ito, kahit buhay pa natin ang kapalit. Pagkatapos sabihin iyon, hinubad ni Hyunmin ang suit jacket niya. Inilukot niya ang manggas ng polo hanggang siko. Sa isang iglap, nagbago ang aura niya. Para siyang manager na papasok sa conference room para mag-assign ng trabaho sa buong team. Hindi nagtagal, pumili siya ng 10 goblin mula sa grupo. Itinuro niya ang mga puno sa ibabaw ng bangin. Pumili kayo ng mga punong halos kasing taas ko. Putulin niyo agad. Pero nagkatinginan lang ang mga goblin. Halatang hindi nila maintindihan ang utos. Wala ni isa ang gumalaw. Pagkakita niyon, tumulim ang tingin ni Hyunmin. Lumabas ang boses ng isang manager na paubos na ang pasensya. Ano pang hinihintay niyo? Kung alam niyong kayo ang inuutusan ko, kumilos na kayo. Huwag niyo akong paghintayin. Nagulat ang mga goblin sa sigaw niya. Wala ni isa ang nang-ahas sumagot. Agad silang tumakbo para gawin ang utos. Nang makita iyon, napabuntong hininga na lang si Hyunmin. Parang naalala niya ang mga bagong empleyado sa dati niyang kumpanya. Mga gagalaw lang kapag napag-alitan na. Mukhang kahit sa mundong ito, pareho lang pala ang mga tao. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Humarap siya sa mga natitirang goblin. Pumili siya ng 15 sa kanila. Ipunan niyo lahat ng batong makikita niyo. Dalhin niyo sa ibabaw ng bangin. Sa pagkakataong ito, hindi na nagtanong ang mga goblin. Agad silang tumakbo, umakyat sa bangin, at sinimulan ang trabaho. Pagkatapos noon, muli niyang hinati ang mga gawain. Ang natitirang mga goblin ay inutusan niyang maghukay ng mga butas malapit sa pasukan. Kasama niya mismo silang naghukay. Pagkabigay niya ng utos, sabay-sabay nagsimula ang lahat. Wala silang kahit anong kagamitan. Kaya hinukay ng mga goblin ang lupa gamit ang sarili nilang mga kamay.
Habang pinapanood iyon ni Hyunmin, napagtanto niyang wala silang kahit isang pala o asarol. Ayaw niyang magsayang ng oras. Kaya lumuhad din siya, at nagsimulang maghukay gamit ang sariling mga kamay. Habang walang tigil siyang naghuhukay, may kasabihang biglang pumasok sa isip niya. Kung wala kang ngipin, kumagat ka gamit ang gilagid. Sa sitwasyon nila ngayon, walang maidudulot ang pagrereklamo. Ang tanging magagawa nila, ay gamitin ang anumang meron sila. Hindi nila namalayang lumipas ang oras, hanggang sa tuluyan ng dumating ang gabi. Unti-unti nang nakikita ang resulta ng lahat ng paghahanda nila. Maayos nang nakasalansa ng malalaking bato sa ibabaw ng bangin. Nakagawa na rin sila ng mga simpleng sibat. Pati ang kanal na buong araw nilang hinukay gamit ang mga kamay ay natapos na rin. Matapos muling magtipon ang lahat ng goblin, isa-isa silang tiningnan ni Hyunmin. Salamat sa pagsisikap ninyong lahat. Nakakaawa ang kalagayan ng mga goblin. Balot ng alikabok ang buong katawan nila. Marami sa mga kuko nila ang nabali dahil sa buong araw na paghuhukay sa lupa at mga bato. Puno rin ng galos ang mga tuhod nila dahil hindi sila tumigil sa pagtatrabaho. Pero kahit ganoon ang kalagayan nila, wala ni isa ang nagreklamo. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang system panel sa harapan ni Hyunmin. Overtime trait activated. Ipinaliwanag ng system na habang nasa overtime ang mga mamamayan ng teritoryo, tataas ng 15% ang work efficiency. Mas mababawasan ang gutom, mas kaunti rin ang stamina na magagamit. Sinulyapan lang iyon ni Hyunmin. Hindi niya hinayaang maaga nito ang atensyon niya. May mas mahalaga pa siyang kailangang gawin. Para sa kanya, bawat segundo bago magsimula ang territory war ay napakahalaga. Hindi siya nagsayang ng oras. Muli niyang tinawag ang lahat ng goblin. Pinaupo muna niya sila para makapagpahinga habang nakikinig sa sasabihin niya. Nakagawa na tayo ng maraming paghahanda simula kaninang umaga. Pero, hindi pa sapat. Ang totoong trabaho, ngayon pa lang magsisimula. Pagkatapos ay nagtanong siya, alam niyo ba kung ano ang tunay na kahulugan ng overtime? Tahimik lang ang lahat. Wala ni isang goblin ang nakasagot. Hindi na siya nagulat. Siya na mismo ang sumagot. Ang tunay na overtime ay ang paghahanda ng entablado habang mahimbing pang natutulog ang iba. Mula ngayon, mas magiging mahirap ang lahat. Mapapagod tayo, masasaktan tayo, at mapipilitan tayong lampasan ang sarili nating limitasyon. Pero tandaan nyo, bawat patak ng pawis na ibubuhos natin ngayon, ay katumbas ng bawat patak ng dugo na hindi na natin kailangang damanak sa territory war. Pagkatapos magsalita, itinaas ni Hyunmin ang sibat niya. Sumigaw kayo. Ipakita nyo ang sigla nyo. Walang pag-aalinlangan. Sabay-sabay na itinaas ng lahat ng goblin ang mga kamay nila. Overtime. Overtime. Nang makita ang nag-aapoy nilang determinasyon, tumango si Hyunmin ng kontento. Pagkatapos noon, agad niya silang inutusan. Kunin nyo ang mga sandata nyo. Tapos bumalik agad dito. Tayo na ang maghahanda sa susunod nating gagawin. Agad na nagsitakbuhan ang mga goblin. Pero dahil wala silang kahit anong organisasyon, nagbabanggaan lang sila sa isa't isa. Sa isang iglap, naging magulo ang buong paligid. Dahil doon, lalo pang napagtanto ni Hyunmin na wala pang disiplina ang hukbong pinamumunuan niya. Hindi pa sila maituturing na isang organisadong grupo. Makalipas ang ilang sandali, isa-isang bumalik ang mga goblin dala ang kani-kanilang mga sandata. Pero nang makita ni Hyunmin ang mga iyon, natulala siya. Napakasama ng kalagayan ng mga armas nila. May goblin na bato lang ang hawak. May iba namang may kalaw-angin na punyal. At ang ilan, wala talagang sandata. Sarili lang nilang kamao ang maaasahan nila. Mas malala pa pala ang sitwasyon kaysa sa inaasahan niya. Pero hindi siya nagpatalo sa pagkabigla. Sa halip, mas naging determinado siya. Dahil sa tingin niya, malamang goblin din ang magiging kalaban nila. Kung ganoon, hindi rin siguro gaanong maganda ang kagamitan ng kabilang panig. Kung halos pareho lang ang lakas ng bawat mandirigma, hindi ang kalidad ng sandata ang magpapasya sa laban. Ang tunay na sukatan ng tagumpay ay kung paano ito gagamitin ng tama. Dahil doon, may naalala si Hyunmin. Ang mga aral ng isang dakilang pinunong labis niyang hinahangaan. Para sa kanya, lahat ng sagot ay matatagpuan sa sining ng digmaan. Kaya noong nasa dati pa siyang mundo, nakasanayan na niyang pag-aralan ang iba't ibang sinaunang aklat tungkol sa military strategy.
Naniniwala siyang maraming prinsipyo ng digmaan ang pwedeng gamitin maging sa pamamahala ng negosyo. Sa lahat ng natutuhan niya, may iisang aral na paulit-ulit lumilitaw sa mga estratehiya ng silangan at kanluran. Sa laban ng infantry, ang pinakamabisang pormasayon ay ang pagtayo ng dikit-dikit, magkakatabing balikat, at sabay-sabay na sumulong habang itinutok ang mga sibat sa harapan. Kahit simpleng bersyon lang ng pormasayon na iyon ang magawa nila, mas malaki pa rin ang magiging bentahe nila kaysa sa walang pormasayon. Dahil sa paniniwalang iyon, agad inutusan ni Hyunmin ang lahat ng goblin na pumila sa isang tuwid na linya. Pero muli, nagkatinginan lang ang mga goblin. Litong-lito sila, hindi nila alam kung paano bumuo ng pormasayon. Napangiti na lang si Hyunmin. Napagtanto niyang kailangan talaga nilang magsimula sa pinakaunang hakbang. Isa-isa niya silang tinuruan. Hinailan niya ang isang goblin palabas ng grupo. Ginawa niya itong unang batayan. Pagkatapos ay pinatayo niya ang pangalawang goblin sa tabi nito. Sinundan ng pangatlo, hanggang sa unti-unting nabuo ang isang maayos na tuwid na linya. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang tamang pagitan. Kailangan pare-pareho ang distansya, kung naaabot pa ng siko niyo ang katabi niyo. Tama ang pwesto niyo. Nang masigurado niyang naiintindihan na nila ang pangunahing pormasayon, kumuha siya ng isang sibat. Itinaas niya ito sa harapan. Makinig kayong mabuti. Ipinakita niya ang tamang paraan ng paghawak. Mahigpit na hawakan ang sibat gamit ang dalawang kamay. At laging itutok ang dulo nito sa harapan. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang mga utos sa pagsasanay. Kapag sinabi kong, forward, sabay-sabay kayong hahakbang ng isang beses. At kapag sinabi kong, thrust, isaksak niyo agad ang sibat sa harapan. Walang pag-aalinlangan. At doon, opisyal nang nagsimula ang kanilang pagsasanay. Malakas ang boses ni Hyunmin habang ibinigay ang unang utos. Forward, pero malayo pa sa inaasahan ang resulta. Nagkagulo agad ang pormasayon. Hindi sabay-sabay ang mga hakbang nila. May isang goblin pang nawala ng balanse at bumagsak sa lupa. Hindi nagsayang ng oras si Hyunmin. Tumayo ka agad. Pagkatapos maayos muli ang hanay. Pinagsimula niya ulit sila. Muling pumwesto ang lahat ng goblin. Bilang territory lord, sinusunod nila ang bawat utos niya nang walang reklamo. Paulit-ulit nilang inansayo ang parehong galaw. Paulit-ulit ding ibinigay ni Hyunmin ang parehong mga utos. Habang lumilipas ang oras, unti-unting may pagbabago. Nanginginig na ang mga kamay ng mga goblin habang mahigpit nilang hawak ang mga sibat. Nagsisimula ng bumagsak ang mga balikat nila sa sobrang pagod. Humihingal na rin sila. Pamilyar na pamilyar kay Hyunmin ang mga mukhang iyon. Parang mga bagong empleyadong kakalabas lang sa meeting room. Matapos 3 beses ibalik ng boss ang report nila. Pero alam niyang hindi sila pwedeng tumigil. Kapag huminto sila ngayon, hindi lang ang training ang mabibigo. Posibleng maglaho ang buong teritoryo sa nalalapit na territory war. Kaya hindi tumigil si Hyunmin sa pagsigaw ng mga utos. Paulit-ulit niyang pinaalalahanan ng lahat. Anuman ang mangyari, kailangan nating mabuhay. Muli at muli niyang ipinagawa ang parehong training. Hanggang sa isa-isang maabot ng mga goblin ang sukdulan ng kanilang limitasyon. Hindi nila namalayang. Unti-unti nang nagpalit ang gabi at naging umaga. At sa oras na iyon, talagang nakakaawa na ang kalagayan ng mga goblin. Halos hindi na makatayo ang mga goblin. Pasuray-suray na ang mga katawan nila sa sobrang pagod. Hingal na rin sila. Halos ubos na ang natitira nilang lakas. Pero hindi binawasan ni Hyunmin ang tindi ng training. Kapag may goblin na bumabagsak, agad niya itong sinisigawan. Bumangon ka, pumunta ba kayo rito para maglaro lang? Pagkatapos noon, nagpatupad siya ng bagong patakaran. Mula ngayon, bawat pagkakamali sa training, may kaparusahang 10 beses na dagdag na formation drills. Biglang may tumawag sa kanya mula sa gilid. Lumingon si Hyunmin. Nakita niya ang maliit na goblin na unang nagbigay sa kanya ng misteryosong prutas. Nag-aalangan ang itsura nito. Anong kailangan mo? Tanong ni Hyunmin. Nanginginig ang maliit na goblin habang nagsasalita. Mahina ang boses nito. Mas mabuti po sigurong mag-alay tayo ng 3 batang goblin. Kapag ginawa natin iyon, hindi na tayo kailangang lumaban. Natigilan si Hyunmin. Nagpatuloy ang maliit na goblin. Dati na po itong ginawa. Kapag ibinigay natin ang 3 batang goblin, pansamantala tayong palalayain ng kalaban.
Pagkarinig niyon, biglang namutla ang mga batang goblin sa malayo. Agad silang tumakbo, at nagtago sa likod ng mga nakatatandang goblin. Para bang alam na alam nila ang ibig sabihin ng pag-uusap na iyon. Dahan-daang hinawakan ng maliit na goblin ang daliri ni Hyunmin. Nanginginig pa rin ang boses nito. Ginagawa lang po namin ito. Para mabuhay din kayo, Master. Pinilit nitong ngumiti, pero kitang-kita ang takot sa mukha nito. Samantala, tahimik lang na nakayuko ang lahat ng matatandang goblin. Wala ni isa ang makapagsalita. Hindi rin agad sumagot si Hyunmin. Tahimik siyang yumuko. Pinag-isipan niya ang bawat salitang narinig niya. Makalipas ang ilang sandali, mahigpit siyang napakagat sa labi habang pilit pinipigilan ang galit na bumabalot sa dibdib niya. Hindi ko alam kung paano kayo nabuhay ng ganito katagal. Pero bago ako magdesisyon, may isa akong gustong itanong. Kung mabubuhay kayo kapalit ng paulit-ulit na pagsasakripisyo sa sarili ninyong mga anak, masasabi niyo pa bang kaligayahan ang ganoong buhay? Walang sumagot. Lahat ng goblin ay nanatiling nakayuko. Tahimik ang buong paligid. Matapos ang ilang sandali, matatag na tumingin si Hyunmin sa kanilang lahat. Kung patuloy nating isusuko ang mga anak natin, darating ang araw na wala nang matitirang dapat protektahan. Kaya wala siyang pag-aalinlangan sa naging pasya niya. Lalaban tayo. Gagamitin natin ang lahat ng lakas natin. Hindi natin isusuko ang teritoryong ito. Hindi natin isusuko ang mga anak natin. At hindi tayo magbibigay kahit isang butil ng lupang tinatapakan natin. Muli niyang idiniin ang kanyang paninindigan. Habang ako ang namumuno, hindi ko hahayaang may kumuha ng kahit ano na pag-aari natin. Sa isang iglap, sumiklab ang sigla ng mga goblin. Umalangaw-ngaw ang kanilang malalakas na sigaw sa buong kuweba. Nanginginig ang bawat sulok sa nag-aapoy nilang determinasyon. Kasabay noon, muling lumitaw ang system panel sa harapan ni Hyunmin. Nagsimula na ang countdown ng Territory War. 3 segundo ang lumipas. Territory War has begun. Hindi nagtagal. May mga goblin nang lumitaw mula sa malayo. Ang Black Hill Goblins. Nagliliwanag sa matinding dilaw ang mga mata nila. Nakakatakot ang mga sigaw nilang umaalingaw-ngaw sa makitid na lambak. Para bang iisa lang ang pakay nila. Patayin ang sinumang haarang sa kanila. Sa kabilang panig, nakahanda na si Hyunmin sa makitid na pasukan kasama ang buong hukbo niya. Tapos na ang lahat ng paghahanda. Wala na siyang ibang dapat isipin. Ang natitira na lang ay isakatuparan ang planong buong gabing pinaghandaan. Habang papalapit ang hukbo ng kalaban, malakas na sumigaw si Hyunmin. Itaas ang mga sibat, walang pag-aalinlangan. Sabay-sabay na itinapat ng mga goblin ang kanilang mga simpleng sibat sa harapan. Samantala, patuloy na rumaragasa ang hukbo ng Black Hill Goblins. Wala silang balak bumagal kahit kaunti. Hindi man lang inalis ni Hyunmin ang tingin niya sa kalaban. Tahimik niyang inoobserbahan ang bawat hakbang, bawat galaw, bawat pagbabago ng porma sayon. Hinihintay niya ang tamang sandali para isakatuparan ang planong buong gabing pinaghandaan. Maingat niyang inihanda ang buong porma sayon ng hukbo, ayon sa kakayahan ng bawat goblin. Sa ibabaw ng bangin, nakahanda na ang mga goblin sa likod ng mga batong buong gabi nilang inipon. Sa ibaba naman, nakahukay ang malalim na kanal sa mismong harapan ng hanay ng mga goblin na mahigpit na nakahawak sa kanilang mga sibat. Hindi nagtagal, naglunsad na ng pagsalakay ang hukbo ng Black Hill Goblins. Nagliliyab ang dilaw nilang mga mata, at patuloy silang rumaragasa. Iisa lang ang pakay nila. Lipulin si Hyunmin at ang buong hukbo niya. Habang papalapit ang kalaban, unti-unting kinain ng takot ang mga goblin. May isa pang ang hindi na malayang ibinaba ang hawak niyang sibat. Nang makita iyon, malakas na sumigaw si Hyunmin. Magpakatatag, huwag kayong matakot, manatili kayo sa pwesto, huwag gagalaw, hanggat hindi nahuhulog ang mga gagong yan sa kanal. Patuloy na lumiit ang distansya ng dalawang hukbo. Maingat pa ring minamasdan ni Hyunmin ang bawat galaw ng kalaban. Ilang sandali na lang, matutupad na ang plano niya. At gaya ng inaasahan, biglang huminto ang nasa unahang hanay ng Black Hill Goblins. Napansin nila ang malalim na kanal na nakaharang sa daraanan nila. Sobrang lalim nito, imposibleng matawid ng basta-basta. Agad silang sumigaw sa mga nasa likuran. Tumigil, huwag na kayong tumulak. Pero huli na, hindi nakita ng mga nasa hulihan ang nangyayari sa unahan.
Dahil sabik silang makipaglaban, patuloy silang sumugod, hindi man lang sila bumagal. Dahil doon, nawalan ng balanse ang nasa unahang hanay. Isa-isa silang natulak ng sarili nilang mga kakampi. At sunod-sunod silang nahulog sa loob ng kanal. Nakita ni Hyunmin na eksaktong nangyayari ang lahat ayon sa plano niya. Napangiti siya, mukhang pareho lang pala ang kalaban nila. Wala rin silang maayos na training. Lalo siyang naging kumpiyansa, sa atin ang tagumpay ngayon. Samantala, piliting umaakyat palabas ng kanal ang mga Black Hill Goblins. Pero sa halip na umatras, mas lalo silang inudyukan ni Hyunmin. Halika, lumapit pa kayo, lalong nagalit ang mga kalaban. Muling Ramagasa ang nasa hulihang hanay. Wala silang pag-aalinlangan. Tinapakan pa nila ang sarili nilang mga kasamahan na nahulog sa kanal. Makatawid lang. Pagkatapos ay pinaalalahanan ni Hyunmin ang hukbo niya. Kapag nakatawid na ang higit kalahati ng kalaban, wala na silang daan para umatras. At iyon nga ang nangyari. Unti-unting napuno ng mga katawan ng Black Hill Goblins ang kanal. Naging tulay mismo ang mga nahulog na goblin. Pero hindi natakot si Hyunmin. Sa halip, ngumiti siya. Pagbabayaran nila ang pagtapak sa teritoryo natin. Habang patuloy na lumalapit ang hukbo ng kalaban, nananatili ang manipis na ngiti sa labi ni Hyunmin. At nang dumating ang sandaling matagal na niyang hinihintay, malakas siyang sumigaw. Ngayon, ihulog ang mga bato, at huwag kayong titigil. Walang pag-aalinlangan. Agad itinulak ng mga goblin sa itaas ng bangin ang malalaking batong inihanda nila. Ramagasa ang mga iyon pababa. Malalakas na tumama sa ulo at katawan ng mga Black Hill Goblins. Pero hindi pa roon nagtapos ang pag-atake. Matapos maubos ang malalaking bato, sinimulan naman nilang maghagis ng maliliit na bato ng sunod-sunod. Sa loob lamang ng ilang sandali, napaatras ang hukbo ng Black Hill Goblins. Parami ng parami ang tinatamaan ng mga bato, lalong nag-ulo ang pormasayon nila. May isang kalabang goblin na halatang nalilito. Sa harapan niya, walang tigil ang pagbuhos ng mga bato, pero nang lumingon siya sa likuran, patuloy pa ring itinutulak siya ng sarili niyang mga kakampi. Wala ni isa sa kanila ang nagmamalasakit sa nangyayari sa unahan. Dahil doon, nagsiksikan ang buong hukbo ng Black Hill Goblins sa ilalim ng bangin. Hindi sila maka-atras, nakabara na ang kanal na napuno ng mga bangkay ng sarili nilang mga kasamahan. Hindi rin sila makausad ng maayos. Walang tigil ang pag-ulan ng mga bato mula sa itaas. Sa sobrang sikip at kaguluhan, hindi na sapat ang natitirang hukbo nila para mabasag ang depensa ni Hyunmin. Pero kahit ganoon, patuloy pa ring sumusugod ang mga Black Hill Goblins. Wala silang balak umatras. Nakita iyon ni Hyunmin. Ngumiti lang siya, hindi na mahalaga kung mas marami ang kalaban. Malakas siyang sumigaw. Itaas ang mga sibat, pagkaraan ng isang iglap, forward. Walang pag-aalinlangan, sabay-sabay na humakbang ang lahat ng goblin. Kasabay noon, sabay-sabay rin nilang isinaksak ang mga sibat sa kalaban. Isa-isang bumagsak ang mga Black Hill Goblins. Kahit pagod na pagod sila dahil sa magdamag na overtime, hindi kailanman nag-atubiling sundin ng hukbo ni Hyunmin ang bawat utos. Patuloy niyang kinokontrol ang buong labanan. Hilahin pabalik ang sibat, tusok ulit, huwag titigil. Eksaktong sinunod ng mga goblin ang bawat utos. Habang nakatayo sa likuran ng hanay, patuloy na nagbibigay ng mga tagubilin si Hyunmin. Huwag kayong mag-iiwan ng kahit anong siwang. Panatilihin ang pormasayon. Pantayin ang hanay sa katabi. Paulit-ulit na umalingaw ang mga utos niya sa gitna ng matinding labanan. Nang masigurong matatag pa rin ang hanay nila, muli siyang sumigaw. Forward, thrust. Sabay-sabay na muling sumulong ang mga goblin. Unti-unti, naipa-atras nila ang hukbo ng Black Hill Goblins. Hanggang sa muli silang mahulog sa kanal. Kahit mas kaunti ang hukbo ni Hyunmin. Organisado sila, disiplinado. Samantala, mas marami man ang kalaban. Magulo naman ang kilos nila. Wala silang koordinasyon. Napangiti si Hyunmin. Eksaktong-eksakto ang takbo ng lahat ayon sa plano niya. Sa ibabaw ng bangin. Patuloy ang walang tigil na paghagis ng mga bato, habang sa ibaba, salaitan at maayos na tumutusok ng mga sibat ang mga goblin. Dahil sa estratehiyang iyon, unti-unting na-control ng kampo ni Hyunmin ang buong laban. Pero kahit lamang na sila, kitang-kita na ang pagod sa mukha ng mga goblin.
Magdamag silang nagtrabaho. At ngayon, nakikipaglaban pa sila sa hukbong ilang ulit na mas marami kaysa sa kanila. Pero hindi tumigil si Hyun Min sa pagpapalakas ng loob nila. Hindi nasayang ang paghihirap natin. Lahat ng pinaghirapan natin kagabi. Ang dahilan kung bakit nabaligtad ang sitwasyon ngayon. Hanggat napapanatili natin ito, abot kamay ang tagumpay. Pero matapos lang niyang sabihin iyon, biglang may isang napakalaking goblin na humakbang papunta sa unahan. Dagwang pula ang balat nito. Napakalaki ng katawan. Mas matangkad ito ng husto kaysa sa ibang goblin. Huminto ito sa harap ng kanal. Tahimik nitong tiningnan ng mga tauhan nitong nahulog sa loob. Pagkatapos, huminga ito ng malalim. At bigla itong umatungal. Umalangaw-ngaw ang napakalakas na dagandong sa buong lugar. Maging ang buhok ni Hyun Min ay hinampas ng malakas na hanging dulot ng dagandong na iyon. Pagkatapos ay dahan daw ang yumuko ang higanteng goblin. Para bang nag-iipon ng lakas. At sa isang iglap, tumalon ito, isang talon lang, nalampasan nito ang buong kanal. At lumapag mismo sa harapan ni Hyun Min at ng kanyang hukbo. May mapanlit ng ngiti ito habang nagsalita. Ikaw ba ang bagong territory lord? Masyado kang mahina, halos hindi ka karapat-dapat maging kalaban ko. Kasabay ng mga salitang iyon. Biglang lumitaw ang system notification. Target identified, Lord of Black Hill Hope Goblin. Nang makita iyon, napangiti lang ng alanganin si Hyun Min. Kalmado niyang sinagot ang higanteng goblin. Sa totoo lang, kanina ko pa alam kung sino ka. Lalo na dahil, napakabaho ng hininga mo. Sa isip ni Hyun Min. Sigurado na siya, ang nilalang na nasa harapan niya. Walang duda na ito ang territory lord ng kalaban. Malinaw na iba ang presensya nito kumpara sa mga ordinaryong goblin. Pagkarinig sa sinabi ni Hyun Min, agad itinaas ng Lord of Black Hill Hope Goblin ang napakalaking pamalong gawa sa buto. Tama na ang kalokohan mo. Sigaw nito, pero hindi nagpatinag si Hyun Min. Kalmado siyang sumagot. Ibig bang sabihin, lahat ng bagay na ayaw mo? Kalokohan na agad. Lalong nagalit ang Lord of Black Hill Hope Goblin. Halika, harapin mo ako. Galit na galit nitong itinuro si Hyun Min. Huwag makialam ang mga hampas lupa. Ang laban na ito, ay laban ng dalawang territory lord. Bahagyang kumunat ang noo ni Hyun Min. Lumingon siya sa tuktok ng bangin. Kaya ang gusto mo, one-on-one. Habang sinasabi iyon, palihim siyang nagbigay ng senadoryas. Dahan-dahan niyang itinuro ang ibaba gamit ang kamay. Nakita iyon ng Lord of Black Hill Hope Goblin. At malakas itong tumawa. Inakala nitong natatakot na si Hyun Min. Pero kalmado lang ang sagot niya. Hindi ako natatakot. Kasabay noon, patuloy siyang palihim na nagsesenyas sa mga goblin sa itaas. Itinaas ng Lord of Black Hill Hope Goblin ang pamalong buto nito. Itinutok mismo sa mukha ni Hyun Min. Nakangising ng aasar ito. Napakaawa mo. Tingnan niyo ang bago ninyong territory lord. Nanginginig na sa takot. Ilang sandali niya pang minasdan si Hyun Min. Pagkatapos ay napailing. Masyado pala akong umasa. Napakahina mo. Sayang lang. Mamamatay ka sa napakalungkot na paraan. Pero huwag kang mag-alala. Bibilisan ko na lang. Kaya tigilan mo na ang pagyayabang. Pagkasabi niya noon. Isang napakalaking bato ang biglang bumagsak mula sa itaas. Boom! Diretso itong tumama sa ulo ng Lord of Black Hill Hope Goblin. Kahit napakalakas ng tama, nakatayo pa rin ito. Agad itong tumangala sa tuktok ng bangin. Sino ang nang-ahas gambole ng banal na duel na ito? Pero, walang sumagot. Sa halip, isa pang malaking bato ang bumagsak. Sinundan pa ng isa, at isa pa, sunod-sunod na bumuhos ang malalaking bato. Wala itong pagkakataong makaiwas. Unti-unti, nabaon ang katawan nito sa ilalim ng naglalakihang mga bato. Hindi tumigil ang pag-atake, hanggang sa tuluyan ng naduraj ang katawan ng Lord of Black Hill Hope Goblin. Tahimik lang na napabuntong hininga si Hyun Min. Para sa kanya, iisa lang ang mahalaga, ang manalo. Kung nasa kamay na niya ang tagumpay, wala siyang dahilan para tumanggap ng one-on-one duel. Sa ibabaw ng bangin, sabay-sabay na nagsigawan sa tuwa ang mga goblin. Kasabay noon, muling lumitaw ang system notification. Territory War Victory, Winner, Hyun Min. Napangiti ng bahagya si Hyun Min. Itinaas niya ng mataas ang kanyang sibat, bilang simbolo ng kanilang tagumpay.
Pagkatapos ay pinuri niya ang lahat ng goblin na lumaban kasama niya. At malakas niyang idineklara, "Panalo tayo." Samantala, tuluyan nang nawala ng lakas ng loob ang mga natitirang Black Hill Goblins. Wala na silang kakayahang lumaban. Sa kabilang panig, masayang nagsitakbuhan ang mga goblin ni Hyunmin papunta sa kanilang territory lord. Puno ng saya ang kanilang mga sigawan. Pero may isang Black Hill Goblin na nakaligtas sa ilalim ng mga bato. Matindi itong umuubo, puno ng lupa at alikabok ang bibig nito. Nang iangat nito ang ulo, nakatutok na agad sa mga mata nito ang isang matulis na kawayan. Palibot nito, malalakas na sumisigaw ang mga goblin ni Hyunmin. Patayin sila, huwag mag-iwan ng buhay, pero biglang itinaas ni Hyunmin ang kamay niya. Huminto, matigas ang boses niya, walang papatay, hintayin niyo ang utos ko. Nagkatinginan ang lahat ng goblin. Litong-lito sila, hindi nila maintindihan kung bakit hinahayaan pang mabuhay ang mga natalong kalaban. Nang makita ang reaksyon nila, si Hyunmin naman ang nagtanong. Tinanong sila ni Hyunmin, "Bakit gusto ninyong patayin silang lahat?" Agad sumagot ang isang goblin. "Kapag hinayaan natin silang mabuhay, babalik sila balang araw. Aatakihin nila tayo ulit, at sila rin ang matagal nang nangapi sa amin." Tahimik na nakinig si Hyunmin. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumapit sa isa sa mga bihag na Black Hill Goblins. Huminto siya sa harap nito, at iniabot ang kanyang kamay. "Kung papatayin ko siya ngayon, bangkay lang ang matitira, pero kung pababayaan ko siyang mabuhay, mas magiging mahalagang resource siya." Pagkatapos ng territory war, muling umupo si Hyunmin sa kanyang trono. Sa harapan niya, nakatipon ang sarili niyang hukbo, ang mga bihag na Black Hill Goblins, at ang lahat ng nasamsam nilang loot mula sa digmaan. Binuksan niya ang system panel, para tingnan ang kanilang mga nakuha. Hindi nagtagal, may lumabas na notification, "Territory level up, level 1 level 2, sunod na ipinakita ng system ang kabuoang populasyon. Ang orihinal nilang teritoryo, 47 ang residente. Ang nasakop nilang teritoryo, 213 ang residente. Total population, 260. Ipinakita rin ng system ang lahat ng resources na nakuha nila. Mga tuyong karne, iba't ibang prutas, at mga lumang piraso ng balat. Maya-maya, isa na namang notification ang lumabas. New trait acquired. Kapag ginagamit ang dense infantry, bahagyang tumataas ang morale at defense ng hukbo. Dahil tumaas ang territory level, mas marami na rin ang impormasyon na maaari niyang ma-access. Ipinaliwanag ng system na ang teritoryo ni Hyunmin ay nasa floor 12 ng ilalim ng Demon Realm. Matapos basahin ang lahat, tumayo si Hyunmin mula sa kanyang trono. Napabuntong hininga siya, kulang na kulang ang pagkain natin. Mahigit 200 goblin na ang nasa ilalim ng pamumuno niya. Habang bumababa siya sa hagdan ng trono, isa-isa niyang minasdan ang mga goblin. Kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, mamamatay sa gutom ang buong teritoryo. Napagtanto niya agad, hindi sapat ang kasalukuyang supply ng pagkain. Napaisip siya, kailangan na ba nating magsaka? Pero agad sumagot ang wiki. Impossible, hindi maaaring magsaka sa floor 12. Napailing si Hyunmin. Sige, salamat. Napakalaking tulong ng impormasyong wala namang solusyon. Punong-puno ng pangungutya ang tono niya. Habang muli niyang sinusuri ang mga loot, napatingin siya sa prutas na minsan na niyang kinain. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga nakagapos na Black Hill Goblins. Saan ninyo nakuha ang prutas na ito? Kung hindi naman kayo nagsasaka, nagkatinginan lang ang mga bihag. Walang makasagot, lumamig ang tingin ni Hyunmin. Magsabi kayo ng totoo, ang makapagbibigay ng tamang sagot. Aalisin ko sa listahan ng pagpapahirap. Pagkarinig niyon, agad nagsalita ang isang goblin. May malaking puno sa loob ng kagubatan. Doon nanggagaling ang mga prutas. Bigla namang nagsalita ang iba pang bihag. Nagunahan silang lahat sa pagsagot. Pero habang dumarami ang nagsasalita, lalo lang naging magulo ang mga paliwanag nila. Hindi na maintindihan kung alin ang totoo. Malakas na pinatigil ni Hyunmin ang kaguluhan. Nakuha ko na ang kailangan kong malaman. Tumigil na kayo sa pagsigaw. Pagkatapos, lumingon siya sa sarili niyang hukbo. Pumili siya ng ilang goblin. Kayo, humakbang. Nang makalapit ang mga ito, nagbigay siya ng bagong utos.
Bumuo ng 3 reconnaissance teams. Imbestigahan ninyo ang kagubatan, bago sumikat ang araw. Sa sandaling marinig iyon, biglang nagbago ang mukha ng mga bihag na Black Hill Goblins. Nagkatinginan sila, para bang may gusto silang sabihin. Pero nag-aalinlangan silang magsalita. Napansin iyon ni Hyunmin. Anong problema? Sa huli, ipinaliwanag ng mga bihag na Black Hill Goblins ang dahilan. May nagbabantay sa kagubatan. Kumunat ang noo ni Hyunmin. Anong klaseng nilalang? Pero umiling ang mga goblin. Hindi namin alam. Hindi pa namin ito kailanman nakita. Dahil, ang sinumang makakita rito, hindi na kailanman nakababalik. Tahimik na kinagat ni Hyunmin ang prutas na hawak niya. Habang ngumunguya, isa-isa niyang pinag-isipan ang lahat ng impormasyong narinig niya. Makalipas ang ilang sandali, naglakas loob magsalita ang goblin na unang sumagot. Master, hindi niyo ba talaga ako paparusahan? Pinanggako niyo po iyon. Pagkarinig doon, hindi natuwa ang mga goblin ni Hyunmin. Master, huwag niyong pakawalan ang mga iyon. Matagal nila tayong inapi. Dapat patayin na sila. Tahimik na lumingon si Hyunmin sa kanyang hukbo. Matalim ang tingin niya. Sa tingin ba ninyo, nanalo tayo dahil magaling kayong lumaban? O dahil mas mahusay ang estratehiya ninyo? Tahimik ang lahat. Umiling si Hyunmin. Hindi. Nanalo tayo dahil sinuwerte tayo. At walang kasiguraduhan. Napapanig ulit sa atin ang swerte sa susunod na laban. Kaya bago magsimula ang panibagong digmaan, kailangan nating maghanda ng mas mabuti. Tungkol naman sa sinabi niyang pagpapahirap. Napailing siya. Nasabi ko lang iyon sa bugzo ng damdamin. Wala tayong oras para sa ganoon. Napakarami pa nating kailangang gawin. Iyan lang ang paraan para manatili tayong buhay. Nang makitang naunawaan na ng lahat ang ibig niyang sabihin, muli siyang nagsalita. Tama na ang pahinga. Balik trabaho. Lumipat ang eksena sa kagubatan. 3 goblin ang dahan-daang gumagapang sa lupa. Para silang mga sundalong nasa isang reconnaissance mission. Habang nasa daan, biglang kinagat ng napakalaking lamok ang binti ng isa sa kanila. Halos mapasigaw ito sa sakit. Agad lumingon ang goblin na nasa unahan. At pinaalalahanan siya. Alalahanin mo ang sinabi ni Master. Anuman ang makita natin dito, huwag nating hahawakan. Magmamasid lang tayo. Pagkatapos, babalik tayo at magre-report. Tumango ang dalawa, at muli silang nagpatuloy. Maingat silang gumapang sa makakapal na damuhan. Pinipilit na huwag gumawa ng kahit kaunting ingay. Ilang sandali pa, biglang nagbigay ng senadoryas ang isa sa kanila. Huminto agad ang nasa unahan. Hindi ito nagsalita. Sa halip, itinaas lang nito ang kamay. At itinuro ang itaas. Pagtingala nila, nakita nila ang malaking puno ng prutas na hinahanap nila. Pero nang masdan nila ito ng mabuti, napansin nila ang makakapal na sapot na nakabalot sa mga sanga. Halos mapasigaw ang isa sa mga goblin. Pero mabilis siyang tinakpan ng kasama niya sa bibig. Doon lang nila napagtanto, hindi lang pala iisang puno ang nababalot ng sapot. Halos lahat ng puno ng prutas sa paligid ay natatakpan ng makakapal na sapot na magkakadikit at magkakakonekta. Dahan-daang ibinaba nila ang tingin sa lupa. Sa paligid ng mga puno, may ilang may itim na butas. Mukhang kaina hinala ang mga ito. Lumapit ang isang goblin upang silipin. At doon niya nakita, hindi ordinaryong mga butas ang mga iyon. Palibot ng mga ito, may mga tuyong mantsa ng dugo. Nanlaki ang mga mata niya. Agad niyang sinenyasan ang dalawang kasama. Umatras. Bumalik na tayo, pero nang tatalikod na sana sila. Biglang may sapot na ramagasa mula sa itaas. Sa isang kisap mata, nahila pataas ang isa sa mga goblin. Para bang may kung anong nilalang na nakatago sa makakapal na sanga ng puno. Ilang segundo ang lumipas, may mainit na patak na tumulo mula sa itaas. Pamatak iyon sa pisngi ng goblin na nasa ibaba. Nang panasan niya ito, nanlamig ang buong katawan niya. Dugo, sariwang dugo. Namutla siya sa sobrang takot. Agad namang tumayo ang isa pa nilang kasama, lumingon ito sa likuran, at buong lakas na sumigaw. Takbo, bilis. Lumipat muli ang eksena sa kampo ni Hyunmin. Sa harapan niya, patuloy pa ring nagbibigay ng impormasyon ang mga bihag na Black Hill Goblins tungkol sa mga kalapit na lugar. Samantala, maingat na pinaghahambing ni Hyunmin ang bawat impormasyong ibinibigay ng mga bihag. Unti-unti niyang binubuo sa isip ang pinaka-eksaktong mapa ng paligid.
Kapag dumiretso pa tayo, may disyerto sa dulo, napakunot-nuo ang isa pang goblin. Hindi nito naintindihan ang salitang disyerto. Napansin iyon ni Hyunmin. Kayo rin ang nagsabi kanina. Yung lugar na puro buhangin. Agad tumanggo ang goblin. Yun pala ang ibig sabihin. Napahawak na lang si Hyunmin sa noo. Napabuntong hininga siya. Kahit napakasimpleng impormasyon, napakahirap pa ring makuha. Makalipas ang ilang sandali, unti-unting nabuo ang isang simpleng mapa. Sa pinakailalim, ang teritoryo ni Hyunmin. Sa harapan nito, isang napakalawak na kagubatan. Sa kaliwa, mga burol. Sa kanan, isang ilog. At sa pinakadulo, ang disyerto. Nag-cross ng mga braso si Hyunmin. At dahan daw ang huminga. Sapat na ito. Kahit paano, may malinaw na tayong ideya sa mga nakapaligid sa atin. Biglang may sumigaw mula sa malayo. Lumingon agad si Hyunmin. Dalawang goblin ang nagmamadaling tumatakbo papunta sa kanya. Punong-puno ng takot ang mga mukha nila. Pagdating sa harapan niya, halos hindi na sila makahinga sa sobrang hingal. Isang tingin lang. Alam na agad ni Hyunmin na may nangyaring masama. Nasaan ang isa ninyong kasama? Nanginginig na sumagot ang isang goblin. Hinayla siya pataas. May kung anong humila sa kanya. Hindi namin nakita kung ano. Nanlaki ang mga mata ni Hyunmin. Mahigpit ang boses niya. Hindi ba sinabi kong, mag-iingat lang kayo, huwag hahawak ng kahit ano. At magmamasid lang. Habang nagsasalita siya, may napansin siya sa balikat ng isang goblin. Isang manipis na hibla. Lumapit siya. At seryosong nagtanong, sabihin mo ang buong nangyari. Isa-isang ikinwento ng goblin ang lahat. Ang makakapal na sapot na bumabalot sa mga puno. Ang mga misteryosong butas na may mga tuyong dugo. At ang napakadikit na sapot na halos imposibleng matanggal. Tahimik na pinagmasdan ni Hyunmin ang hiblang hawak niya. Habang iniisip ang lahat ng impormasyon, mabilis siyang nakabuo ng conclusion. Malamang, isang higanteng gagamba ang nagbabantay sa kagubatan. Para sa kanya, perpektong tirahan ng ganoong halimaw ang makapal na kagubatan. Kung pipilitin nilang lumaban sa loob, malamang, matatalo sila bago pa man makaganti. Sa pinakamasamang sitwasyon, hindi lang sila mabibigong makakuha ng pagkain. Maaari pa nilang mawala ang buong hukbo. Huminga ng malalim si Hyunmin. Pagkatapos, hinubad niya ang suot niyang Amerikana. Isinampay niya ito sa balikat. Kalmado siyang nagsalita. Hindi naman talaga naging madali ang buhay ko. Kung may mas madaling paraan, matagal ko na sana iyong pinili. Pagkatapos ay tumingin siya sa lahat ng goblin. Maghanda na kayo, pupunta tayo sa kagubatan. Lumipat ang eksena sa kagubatan. Sa ilalim ng makakapal na puno, nagkalat ang napakalalaking sapot ng gagamba. Nakabalot ang mga ito sa halos lahat ng puno at sanga. Hindi kalayuan, may isang putol-putol na braso ng goblin. Kinakain ito ng isang napakalaking gagamba. Ito rin ang halimaw na damagat sa nawawalang goblin. Sa madilim na kagubatan, unti-unting lumitaw ang pares-pares na nagliliwanag na dilaw na mga mata. 1, 2, 10, 12 ng mga mata ang nagmamasid mula sa likod ng mga sapot. Tahimik na naghihintay ang mga higanteng gagamba. Nang susunod nilang mabibiktima, hindi nagtagal. Dumating si Hyunmin kasama ang kanyang hukbo ng mga goblin. Huminto silang lahat sa labas ng hangganan ng kagubatan. Nakahanda ang bawat isa, pero sa kabilang banda, abalang naglalaro ang mga batang goblin. Para bang wala silang pakialam, na nasa harapan sila ng isang lugar na puno ng panganib. Samantala, tahimik na pinagmamasdan ni Hyunmin ang kagubatan. Labis siyang nag-iingat, narating man nila ang kanilang destinasyon. Hindi niya inaasahang buong araw silang magtatago. Umaasa siyang kahit isang higanteng gagamba lang ang lumabas. Kahit paano, malalaman niya ang kakayahan ng kalabang haharapin nila. Pero buong araw ang lumipas. Wala ni isang gagamba ang nagpakita. Naisip niyang umatake na lang. Pero agad niya ring isinantabi ang ideyang iyon. Kulang pa rin sila sa impormasyon tungkol sa mga halimaw na gagamba. Samantala, unti-unti nang nauubos ang pagkain nila. Nagsisimula ng magutom ang mga goblin. Nag-aagawan pa sila sa natitirang rasyon. Nakita iyon ni Hyunmin. Napagtanto niyang, hindi sila mabubuhay ng matagal sa simpleng pagrarasyon ng pagkain. At hindi rin solusyon ang patuloy na paghihintay. Inis siyang napatingin sa hibla ng sapot na nakuha nila. Kinagat pa niya ito habang nag-iisip.
May paraan ba para sirain ang napakatibay na sapot na iyon? Habang abala siya sa pagsusuri, palihim namang papasok sa kagubatan ang batang goblin. Pero agad itong napansin ni Hyunmin. Hoy! Anong ginagawa mo? Walang pag-aalinlangan. Pinagalitan niya ang bata. Huwag kang gumalaw ng mag-isa. Bumalik ka agad sa grupo. Pagkatapos ay hinarap niya ang lahat. Hindi tayo narito para maglaro. At iniutos niya sa mga matatandang goblin. Huwag ninyong hayaang may gumala ng mag-isa. Biglang, kumidlat ang kalangitan. Isang napakalakas na kulog ang umalingaw-ngaw. Nagulat ang lahat ng goblin. Pero si Hyunmin, hindi man lang natinag. Makalipas ang ilang sandali, bumuhos ang napakalakas na ulan. Nilamon nito ang buong kagubatan. Napatingala si Hyunmin. Nagulat siya. Hindi ko akalaing umuulan din pala sa Demon Realm. Parang may naisip siya. Mabilis niyang kinuha ang hibla ng sapot mula sa bulsa. At sinuri ito sa ilalim ng ulan. Umaasa siyang baka matuno o hamina ito kapag nabasa. Pero, walang nangyari. Nanatiling buo at matibay ang sapot. Sa huli, sumunod si Hyunmin sa iba at pumasok sa loob ng kuweba. Pagkapasok niya, agad niyang tiniyak na kumpleto ang lahat. Nang makumpirma niya iyon, nagbigay siya ng utos. Manatili kayo rito, walang lalabas. Hintayin nating tumila ang ulan. Tahimik ang loob ng kuweba. Hanggang sa, nagsimulang magbulungan ang mga goblin. Hindi nagtagal, may lumapit sa kanya. Master, may nawawala pong isang goblin. Agad naging seryoso si Hyunmin. Sigurado ba kayong tama ang bilang? Isa-isa niyang muling binilang ang lahat. At nang mapatingin siya sa grupo ng mga batang goblin, bigla niyang napagtanto ang katotohanan. Nawawala ang batang goblin. Ang batang kanina lang ay pinagalitan niya. Ano ba, nagsasawa ka na bang mabuhay? Napahawak siya sa noo. Pinilit niyang pakalmehin ang sarili. Mabilis na umikot ang isip niya. Sunod-sunod ang mga planong pumapasok sa isip niya. Una niyang naisip, magpadala ng ilang goblin para hanapin ang bata. Pero agad niya ring binawi ang ideyang iyon. Sa kasalukuyang kakayahan ng mga goblin, imposibleng makaiwas sila sa napakaraming sapot sa kagubatan. Tahimik siyang tumingin sa labas ng kuweba. Base sa tansya niya, hindi pa siguro gaanong kalayo ang bata. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad siyang kumuha ng isang sibat. At mabilis na lumabas ng kuweba. Bago siya umalis, mahigpit niyang inutusan ang lahat. Manatili kayo rito. Iyan ay utos. Pagkatapos, mag-isa siyang pumasok sa mapanganib na kagubatan. Alam niya, na anumang sandali, maaaring may lumitaw na panganib. Kung sasabihin niyang hindi siya natatakot, kasinungalingan iyon. Pero para kay Hyunmin, ang isang tunay na pinuno, ay handang isugal ang sarili kapag nasa panganib ang kanyang mga tauhan. Ilang sandali pa, may napansin siyang maliliit na bakas ng paa sa lupa. Tinitigan niya ang mga ito. At agad niyang naisip, doon siya dumaan. Isang napakalakas na kidlat ang tumama sa isang puno sa loob ng kagubatan. Kasunod nito, isang matinis na sigaw ang umalangaw-ngaw. Agad napalingon si Hyunmin sa pinanggalingan ng tunog. Sa malayo, may nakita siyang apoy na unti-unting lumalaki sa gitna ng makakapal na puno. Mas hinigpitan niya ang hawak sa kanyang sibat. Anong nangyayari? Pero ilang sandali lang, nakilala niya ang boses. Ang batang goblin. Mabilis itong tumatakbo habang sumisigaw. Master, Master, naliliyab ang puwitan nito. Habang umiiyak sa sobrang init, tumalon ito diretso kay Hyunmin. Reflex na sinalon niya ang bata. Patuloy itong nagpupumiglas. Mainit, nasusunog ang puwit ko, Master. Kumalma ka, huwag kang gagalaw. Walang pag-aalinlangan. Ibinalibag ni Hyunmin ang bata sa basang lupa. Agad namatay ang apoy. Nang masigurado niyang ligtas na ang bata, mahigpit siyang nagtanong, bakit ka gumala mag-isa? Humahagulgol na sumagot ang batang goblin. Gutom na po ang kapatid ko. Kaya pumunta ako rito para kumuha ng prutas. Araw-araw na siyang umiiyak dahil wala kaming makain. Tahimik na nakinig si Hyunmin. Pero seryoso pa rin ang mukha niya. Kahit ano pa ang dahilan. Hindi ka pwedeng kumilos ng mag-isa. Tingnan mo, nasunog pa ang puwit mo. Pero habang nagsasalita siya, bigla siyang natigilan. May napagtanto siya, mula nang dumating siya sa Demon Realm. Hindi pa siya nakakakita ng apoy. Agad niyang hinubad ang suot niyang Amerikana. Pinunit niya ang isang bahagi nito.
At ginamit yun para subukan ang natitirang apoy sa katawan ng batang goblin. Samantala, palihim namang sumunod sa kanya ang ilang matatandang goblin. Nako, magagalit si Master kapag nalaman niyang sumunod tayo. Bulong ng isa, umiling ang goblin na nasa unahan. Nasa panganib si Master, hindi tayo pwedeng walang gawin. May narinig din akong kakaibang tunog sa loob ng kagubatan. Pagkarinig niyon, lalong natakot ang mga goblin. Kabado silang tumingin sa paligid. Pero pinangunahan pa rin sila ng leader nila. Bilis! Kailangan nating iligtas si Master. Hindi nagtagal, may nakita silang maliit na liwanag sa kailaliman ng kagubatan. Unti-unti, palapit ito ng palapit. Habang lumalapit, mas lumiliwanag ang buong paligid. Lalong kinabahan ang mga goblin. Akala nila, may napakalaking halimaw na papalapit. Pero nang tuluyan itong lumapit, isa-isa silang napaluhod. Hindi natakot ang naramdaman nila, kundi paghanga. Sa unang pagkakataon sa buong buhay nila, nakakita sila ng apoy. Isang maliwanag na apoy, na nagbibigay liwanag sa walang hanggang dilim ng Demon Realm. At ang may hawak nito, ay si Hyunmin. Sa kamay niya, may sulo na ginawa mula sa punit na tela ng kanyang Amerikana. Dahan-dahan siyang naglalakad sa gitna ng kagubatan. Sa malayo, para siyang isang Diyos, na nagdala ng liwanag sa Demon Realm. Ilang sandali pa, napansin ni Hyunmin ang mga goblin na nakaluhod sa harapan niya. Napakunot-noo siya, bakit kayo nandito? Hindi ba inutusan ko kayong manatili sa kuweba? Pero hindi na niya iyon pinatagal. Mabilis niyang dinukot ang hibla ng sapot mula sa bulsa niya, at ipinakita ito sa mga goblin. Pagkatapos, idinikit niya ang sapot sa apoy ng sulo. Sa isang iglap, naputol ang hibla ng sapot. Nanlaki ang mga mata ng lahat ng goblin. Hindi sila makapaniwala, pero si Hyunmin, na natiling kalmado, ganito rin ang inaasahan ko. Parang nakumpirma lang ang hinala niya. Pagkatapos ay lumingon siya sa batang goblin. Ikaw ang dahilan kung bakit natin nadiskubre ito. Salamat sa ginawa mo. Pagkasabi niyon, lumuhad si Hyunmin sa harap ng batang goblin. Ngumiti siya ng bahagya. Sa tingin ko, hindi na tama na tawagin kitang batang goblin lang. Panahon na para magkaroon ka ng pangalan. Ilang sandali siyang nag-isip. Pagkatapos, may naisip siyang pangalan. Mula ngayon, ang pangalan mo ay Kim Prometheus, at ang palayaw mo, Kim Pro. Ngumiti si Hyunmin. Ibinibigay ko ang pangalang ito, dahil ikaw ang nagdala ng apoy sa atin. Marahan niyang hinaplos ang ulo ni Kim Pro. Biglang, ding! May lumabas na system notification. First naming complete, naming effect activated. Sa isang iglap, nagliwanag ang buong katawan ni Kim Pro. Para bang may sinag ng liwanag mula sa langit na bumabalot sa kanya. Unti-unting kumislap ang kanyang mga mata. Mas maliwanag kaysa dati. Pagkatapos, dahan-daang lumutang ang kanyang katawan. Napalibutan siya ng mapulang aura. Patuloy itong kumikislap sa paligid niya. Nanlaki ang mga mata ni Hyunmin. Kim Pro, ilang sandali pa, unti-unting bumaba ang katawan ng batang goblin. Hanggang sa muling sumayad ang mga paa nito sa lupa. Tahimik siyang pinagmasdan ni Hyunmin. Punong-puno ng pagkamangha ang kanyang mga mata. Napaka-interesante. Agad niya itong tinanong, may nararamdaman ka bang kakaiba? Sa likuran nila, nakatulala lang ang mga matatandang goblin. Nakalawit ang kanilang mga panga. Hindi pa rin sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Makalipas ang ilang sandali, bigla silang nagsigawan sa tuwa. Kim Pro, Kim Pro, Kim Pro, pero agad silang pinandilatan ni Hyunmin. Tama na, hindi ito ang oras para magdiwang. Agad niyang tinawag ang lahat ng matatandang goblin. Lumapit kayong lahat, may ngiti sa labi niya habang itinataas ang sulo. Makakakuha kayong lahat ng apoy. Mataas niyang itinaas ang nagliliyab na sulo. Sinulyapan niya ang madilim na kagubatan. At buong kumpiyansang ngumiti. Ngayon, tayo naman ang kikilos. Panahon na para bumawi.